meron. Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan. With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. At RH-TV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang cancer prevention, mga maliliit na hakbang na makakapagligtas ng buhay ang ating topic para sa mga kakatune in rin lamang. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli paalala po natin na ugaliin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, alamin naman natin ngayon kung may top 5 na paraan para mabawasan ang posibilidad ng pagdevelop ng cancer. Ano-ano po kaya ito, Dok? Actually, itong top 5 hindi secret kasi madalas makita sa mga recommendations, guidelines, no? But ang maganda dito simple to, no? At again, ito yung ating parang kaya natin topic, no? Maliit na hakbang, no? Maliliit na hakbang. Ang una ay, of course, hindi paninigarilyo. Okay. No? At ang pangalawa ay panatiliing ang tamang timbang. No? Ang may kasabihan nga na, or may actually hindi to kasabihan, research fact na to, no? Na ang recommendation hindi daw tayo dapat lumampas sa 5 pounds, no, of our weight from age 20. Okay. Kaya lang ang hirap gawin, no? Ilang taon ka na, Eli? 22. So nung 20 ka, ilang pounds ka, gano'n, no? Hindi daw dapat lumampas sa 5 pounds kung 100 pounds ka nung 20 ka, dapat hindi ka lalampas ng otherwise habang tumataas ang timbang, tumataas din ang chance na magkaroon ng cancer, no? Oh, yun. Ang kailangan i-workout ng mga kababayan natin, Dok. Para mo ang timbang at para aktibo, no? Mag-ehersisyo, no? Kung gaano kadalas, kung gaano karaming ehersisyo, well, ang suggestion ay in most days of the week, no? Kahit 30 minutes up to 45 minutes of brisk walking. Yes. No? Kahit yun lang, no? Of course, kung meron ka pang katulad mo, Eli, nagpipilates ka, or kung weightlifting, football, kung ano pa. Tennis. Mas maganda pa, no? Or pickleball, tennis. Ayun, oo. No? And then, of course, sa pagkain naman, mas maraming pagkain na galing sa halaman, no? So, prutas at gulay ang mas maraming kainin kaysa mga karne, no? Not necessarily, Doc, na kailangan naman mag-convert sa pagiging vegetarian. Basta most of the time may gulay na kakainin, green leafy vegetables sa hapagkainan. Correct, no? Kasi yes, hindi na patunayan na ang pagiging vegetarian talagang hindi na, no? So ito yung balance, no, ng pagkain at dami ng pagkain ang importante, no? At ang huli, panglima ay magpasuri, no, ayon sa rekomendasyon sa iyong doktor, no? So kung merong kang nararamdaman, hindi dapat mag-atubiling magpakonsulta kaagad. Okay. Hindi dapat tinitiis, Doc, kaya kailangan nating ugaliin na mag-invest nga po sa ating kalusugan, magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nandiyan naman si Dr. Marco, one text away. Ayan. Pero Doc, dito sa pagpapakonsulta, kapag ba nalaman mo, may lahi kayo na may cancer, mas dapat bang agresibo ka, proactive sa pagpapakonsulta, sa mga screening, yung mga check-up na ganyan? Ang sagot doon, it depends, no? It depends on what kind of cancer at kung ano ang rekomendasyon or ano ang nasasaad ng evidence, no, tungkol doon sa
sinasabi mong particular na cancer. Hindi kasi lahat ng cancer dapat patakot, no? Na naku, yung aking ninuno or aking tatay or aking nanay ay may ganon, no? For example, ang tatay ko may prostate cancer ako kaya, pero babae siya. Naku, hindi wala yung pinag-uusapan, correct? Oo. So again, it depends, no? At dapat talaga case to case basis to So mahirap i-generalize, no? Ang nasabi lang natin ay again, hindi lahat kasi ng cancer ay dulot ng genes or dulot ng pagmamana, no? Or familial, no? Ang tinatawag natin. So hindi dapat masyadong praning kung merong lahing cancer, depende yan kung anong cancer. On the other hand, hindi rin dapat masyadong relax kung walang family history. Sa top 5 ways natin, Doc, o paraan para mabawasan yung posibilidad ng pagkakaroon ng cancer, hindi natin na-mention yung pag-take ng vitamins, Doc. Hindi po ba makakatulong yon para mas maging malakas yung resistensya natin, may panlaban tayo sa mga impeksyon at anumang karamdaman? Tama yun, no? Hindi natin nabanggit kasi talagang walang magic na capsule, walang magic na vitamina, walang miracle juice. Talagang mas mahalaga yung araw-araw na healthy ang ating habits, no, na sinabi natin. So more than vitamins, no. So in fact, wala pang patunay, no, na mas maraming pag-inom ng vitamins nagpapababa ng chance ng cancer or anumang cancer. So, hindi tayo kailangan mag-rely sa vitamins. Ang tamang gawin ay tamang pagkain. How about yung sunlight, Doc? Kasi na-mention na natin yung exercise and yung pagkain, 'di ba? Diet, yung pagpapa-araw. Makakatulong nga rin po ba 'yan? Ang pag-araw kasi ay isa sa mga paraan para ma-activate ang ating vitamin D. No? Ang vitamin D ay importante sa ating sa metabolism ng ating calcium, no? Okay. Na para hindi tayo magkaroon ng mahinang buto o maging marupok ang ating buto, no? So, at syempre, ang sunlight, importante sa ibang mga bagay, no? Sa mood, and kailangan ng tamang parang exposure, no? Pero hindi rin pwede yung sobra, no? Alam natin na ang sunlight ay may harmful rays, no? Na yung UV light, no? So sabi natin, especially yung may mga lahi kasing talagang magaling mag-absorb, no, ng at mas mataas ang chance ng mga skin cancer. Kaya ang sabi natin, ang sunlight sobrang sunlight ay pwedeng magdulot ng skin cancer. So tama lang dapat ang exposure. Okay. May mga tanong dito, Doc, kung mahilig nga daw po ba sa detox, makakaiwas nga po ba sa cancer? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Commercial break po muna tayo. Ang oras po muna natin sa buong Pilipinas, 14 minutes after 8 in the evening. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang
Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and para show nakahandang. Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Para Hubson. sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. Balikan natin, Doc, yung naiwan nating katanungan na kung mahilig naman daw po sa detox ang isang tao, makakaiwas ba yun ng cancer? Makakatulong nga po ba itong prosesong ito? Wala kasi pang scientific na ebidensya na ang detox no, or mga drinks, no, na detox drinks ay nakakapigil ng cancer or
So mas mainang balancing pagkain kaysa sa produkto na katulad ng mga detox na hindi pa napapatunayang may benepisyo. Okay. Eto naman, Doc, isa pang question na karamihan nga rin po ay natatakot na magpa-check up o magpasuri dahil baka nga daw po may malaman silang masama. Parang bad news dahil nagpa-check up, na-diagnose or na-laman na may cancer cell sa kanila. Paano po yun? Well, very common question to, no? At observation na natatakot dahil may matuklasan, no? Pero kailangan natin maintindihan na ang pag-iwas, no, sa pamamagitan ng screening at sa maagang pagtuklas, no, sa pamamagitan ng screening ay hindi nakakabawas ng panganib, no. Ang maagang pagkaalam ay nagbibigay sa atin ng mas maraming option at pwede nating mapagamot pa, no. So hindi dapat matakot at kailangan hindi naman kasi marami kasi diyan, no, na sinasabi na dapat gawin to, gawin yan, hindi actually yan, hindi merong mga nagpapa-x-ray taon-taon. Hindi yan isa sa mga tamang screening test, no? O kaya magpapa-blood test ako every 6 months or every 3 to 6 months nagpapa-blood test. Hindi kasi magandang screening test yan, no? So kung tama ang screening test, hindi ka dapat matakot kasi yun at maraming options, no, sa mga screening. So magpakonsulta lang at para alamin kung ano ang nababagay sa iyong screening. Again, hindi rin lahat ng tao ay kailangan ng screening. Ang usually mga 40 below, no, lalong-lalo na mga lalaki, usually 50 and above pa doon lang nag-uumpisa ng screening. Whereas ang babae, sa pap smear, no, nag-umpisa sa 20s, no, 25, ganun. Ang sa breast, ang mammography nag-umpisa pa lang sa 45. So hindi kailangan masyadong praning, no, at gawing tama lang, no, para hindi matakot. Na-mention nyo na nga rin, Doc, yung mga screening, diba? Yung mga pagpapacheck up na yan. Isa pa nga rin sa kinakabahala or pinagdududahan ng ilan natin mga kababayan, Doc, yung pag-undergo sa biopsy dahil maaari nga rin daw po bang magpakalat lamang ito ng bukol or ng cancer? Isa rin yan isa sa mga paniniwalang mali, no? Hindi po nagpapakalat ng cancer dahil sa biopsy lamang, no? Sa katunayan, ang biopsy ay tumutulong, no, upang malaman natin kung anong tamang uri ng cancer siya at tamang paraan ng paggagamot. So, ang biopsy ay ginagawa, no, hindi para kumalat, no? Ito ay ginagawa para malaman, no, kung anong klaseng gamot at anong klaseng cancer ang meron. At isa to sa mga importanteng hakbang para sa diagnosis, no, ng mga cancer. So mali yung pananaw na siya ay nagpapakalat ng cancer. Totoo nga rin po ba, Doc, na bawal ang sweets, sugar sa may cancer dahil ito nga rin daw po yung kanilang pagkain? Ang totoo dyan, ang asukal kasi or sugar ay universal food, no, ng ating cells ng anong mang parte ng katawan or bahagi ng katawan. Lalong-lalo na ang utak, no? So kung ang utak natin ay kumakain lang ng asukal. So kung walang asukal, hindi yan kumakain ng proteins or fats, ganun. So pero hindi tama, no, na sabihin na ang asukal, bagamat siya ay pagkain rin ng cancer, no, hindi ibig sabihin na kapag kumain ng asukal dadami ang cancer o lalago ang cancer, no? Kasi
pinapatay mo rin, maliban, yes, pinapatay mo ang cancer, pero pinapatay mo rin ang sarili mo. No? So, yun ang problema no, ng pag-iwas sa cancer, iwas sa asukal. On the other hand, ang sobrang asukal naman ay pwedeng magdulot ng ng timbang, lago ng ating timbang. At sa diabetes, no, sa taong may diabetes, ay talagang pinagbabawalan ang masyadong maraming pagkain ng asukal. So, tama lang dapat ang ating pananaw or pagkaalam sa asukal. Yung microwave, Doc, ginagamit natin to sa pag-init ng ating mga pagkain, 'di ba? So, eto nga po ba ay makakatulong para makaiwas sa cancer o parang mas ma-activate yung cancer cells kapag madalas natin tong ginagamit? Ang microwave, depende no sa anong microwave mo. Sana hindi yung sarili mong katawan. Ano? Pero ang microwave na ginagamit natin, yung pag-init ng mga pagkain, na isa sa mga medyo safe no, na paraan ng pagkakaluto. Mas safe siya kaysa sa grilling, sa pagprito, sa pagluto sa open fire, no? Oo. At sa pag-broil, no? Oo. So, ang microwave, steaming, ganun, ang mas magandang paraan para sa pagluto ng pagkain natin. Wag lang plastic yung lalagyan ng pang-init, tama ba? Of course, no? Ang plastic kasi pag microwave mo, pwedeng maging merong mga cancer-causing substances no, na nakukuha at pag nahalo sa pagkain or sa inumin, talagang pwede. No? So, yes, talagang bawal naman talaga ang pag-microwave ng plastic or anumang ganung klaseng uri ng substance, no? How about, kaya merong microwave station. Yes. Yung herbal medicine naman, Doc. Kanina hindi nga natin nasama yung vitamins, Doc, ano? Pero yung mga herbs or sabihin natin yung mga sariwang gulay at prutas, oo. Halaman. No, ang sariwang gulay at na ginagawang pagkain, okay siya, di ba? Oo. Pero may mga kasi na for example, herbs, no, mga herbal like turmeric, like garlic, ganon, no, ginagawang capsule, no? At 'yon sinasabi daw na pwedeng magpagaling ng cancer, no? Walang patunay kasi na itong mga herbal medicine na to nakakatulong, no, or paggamot ng cancer. So hindi to totoo at base sa ating pagsusuri at sa pananaliksik, ang dami na actually, no, ang daming substances, even tea, no, an herbal tea, di ba, yung tsaa, yes, at tsaang gubat, at ano pa ba, maraming herbal medicine na de-develop na so far, no, hindi naman nakitang nagpagamot sa cancer. So, yung mga, on the other hand, yung mga, meron tayong mga gamot like chemotherapy na galing sa plants, no? Hindi siya herbal medicine kasi na-refine na siya at napatunayan at na ipag-aralan na ano yung tamang dose, ano yung tamang pagbigay, iniinom ba to or dinadaan sa suwero, or gaano kadalas ang pagbigay, no? Ito ay mga gamot na talaga, ganap na gamot na binibigay at napatunayang makakatulong sa cancer. Last message natin, Doc, sa ating listeners and viewers. Ang ating pinag-usapan ngayon ay cancer prevention, di ba? Ito ay hindi isang malaking desisyon. Ito ay maliliit na tamang desisyon araw-araw, no? Tumigil sa paninigarilyo, maglakad, kumain ng masustansya, magpabakuna kung naaangkop, magpasuri kung kailan nirekomenda, at huwag matakot magpakonsulta kapag may kakaibang sintomas, no?
mas maaga nating makita ang problema, mas marami tayong magagawa. No? So, ang mensahe talaga natin huwag matakot, gawin lang ang mga hakbang. No? Itong maliliit na hakbang na pwedeng talagang magpaligtas ng buhay. Of course, tayo as always, no, we maximize our life, our time, no, count our blessings kasi meron talagang cancer na darating na lang na hindi natin alam at hindi natin maiwasan. No? So, pero merong mga cancer na pwedeng iwasan, so gawin natin. Thank you so much, Dr. Marco. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? Ikaw lang at Yes. papasalamatan ko. Salamat sa ating pagkakataon, no, na magkita ulit dito sa itong Miyerkules na. Salamat. Thank you once again sa ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital, Dr. Marco. At yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. Simple, basic steps para nga po mapangalagaan ang ating katawan at mapanatiling malusog ang ating katawan. Ayan, nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.